Julius Babaw, nagtatampo? Apektado nga ba sa ginawa ni Mayor Vico Sotto? Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa pinakamahusay at pinakamapagkakatiwalaang public servant sa bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, sinashoutout ko lahat ng mga solid viewers ko, mga subscribers, and of course, mga Filipino working abroad na patuloy na nagsusumikap para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. And thank you dahil malaki ang ambag nyo sa ekonomiya ng ating bansa. Kayo ang tunay na maituturing na bayani ng bansang ito. At of course, yung mga taxpayers na nagsusumikap, nagpapakahirap, mag-share ng kanilang kinita sa gobyerno. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila hindi magandang senyales ito para sa isang batikang journalist na si Julius Babaw dahil tila naapektuhan ang kaisipan nito sa nireveal ni Mayor Vico Sotto about sa mga journalist na di umano ito manggap ng bayad sa nakatunggalin nito sa pagka-mayor sa Pasig na mag-asawang Diskaya. Ito po yung may-ari ng dalawa sa 15 kumpanya or contractor na ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kanyo mga kaparokya? Kasi sa latest vlog nito ay may sinabi ito na maraming salamat sa pagmamahal at pag-unawa ng mga tunay na kaibigan. Ngayon alam ko na kung sino kayo. God bless you all. Well mga kaparokya, para sa akin sobrang affected si Julius about sa nangyari dahil yung mga taong di matitibag, yan yung mga taong hindi maglalabas ng ganyang pahayag about sa mga kaibigan niya na handang dumamay sa kasalukuyang sitwasyon niya. Parang nagtatampo po si Sir Julius Babaw sa mga kaibigan niya na tila hindi siya naiintindihan. Pero mga kaparokya, tayo naiintindihan po natin ang sentimiento ni Sir Julius Babaw. But for me to tell that kind of word means apektado ang iyong kaisipan, yung mental health mo sa nangyari, which is hindi mo din po masisisi ang mga taong wala sa tabi mo kapag kailangan mo sila. Well, para sa akin kasi parang di naman po nalayo yung issue nito sa mga nagbisyo tapos nagkasakit. Then sasabihin na alam ko na kung sino ang nandyan nung kailangan mo sila. Kasi kung tutusin mga kaparokya, maraming beses mo na dapat pinag-isipan ang bagay-bagay pero hindi mo ginawa. So for me, that is not a people's fault. That's Sir Julius Babaw's fault. Both you and Corina Sanchez masyadong binaby ang mga tanong sa mag-asawang Diskaya na wala yung sense ng pagiging investigative journalist nyo. Napakababaw na mga set of questions tapos parang gino-glorify mo pa ang mag-asawa. Manghang-mangha ka sa mga nakita mo, sa mga ipinakita ng mag-asawang Diskaya. And from the very beginning mga kaparokya, he knows naman po that Diskaya would plan to run in a mayoralty position in Pasig City. Imposibleng hindi alam ni Sir Julius Babaw ang patungkol po dito dahil viral po na talagang kini-question ni Mayor Vico Sotto yung pagbayad nito sa tax and even yung mga paggawa nito sa Pasig na walang permit. So dapat yun yung mga bagay na question ng dalawang journalist nung nagkaroon po sila ng time na kapanayamin ang mga ito. Kaya para sa akin, hindi kasalanan ng tao kung bakit wala sila sa iyo or hindi kanila dinadamayan. Because the real friend don't tolerate the wrongdoings of their real friend. Tsaka what Mayor Vico Sotto did was right. Tama na mapag-usapan ang gantong uri ng kalakaran ng mga bayarang media. And alam naman po natin, open secret po ito. Nga lang, unexpected na si Mayor Vico Sotto pa ang nagbunyag. Hindi dahil para magpasikat, kundi mapag-usapan. Tsaka you have an integrity, credibility, and accountability journalist. But yung set of question is ang halo niya. Napakababaw talaga. Parang isang vlogger lang na walang pinanghahawakang profession like journalist or even entertainment.
it's just a casual na pag-uusap lang. Mas daig pa nga po mga kaparokya ng ibang vlogger na mga ordinaryong vlogger kung magtanong. Kaya di mawawala na questioning kayo ng mga tao. At para sa akin, the best thing that both Corina Sanchez and Julius Babaw is to say sorry to people. Whether may natanggap sila o wala. Hindi na yon para pag-usapan pa. Deserve namin ng paghingi nyo ng kapatawaran sa amin. Malaking tulong yun para maibsan yung iniisip mo or magkaroon ka ng peace of mind. Kasi even your own channel in YouTube or social media ni Sir Julius ay apektado. Kaya nga disabled nito ang comment section ng mga video nito. Ngayon alam mo na ang pakiramdam na iba ang isang Mayor Vico Sotto kapag nagsalita. Maaapektuhan kahit ang sarili mong kaisipan. Kasi sa totoo lang, hindi talaga mawawala na i-judge tayo ng tao whether may gawin tayo ng maganda or hindi maganda. Like example, si Mayor Vico Sotto, he also has a critic. May mga nagsasabi pa nga din na hindi maganda about sa kanya kahit magaganda na ang ginagawa nito. Actually, sinisiraan pa nga siya, kesyo tactics daw yan for 2028 election. Di mawawala yung pagdududa ng ilang tao sa kanya na kahit sinabi na nito na hindi siya tatakbo in any position in 2028 national election. Kaso siguro naiinggit sila sa ginagawa ni Mayor Vico Sotto. Kaya all they have to do is destroy Mayor Vico Sotto. Natatakot at naiinggit sila sa butihing mayor. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsingat po tayo palagi. Please feel free to subscribe po mga kaparokya. Thank you and God bless.